17 taong gulang. Matapos matuklasan ni Cruz ang sinapit ng mga anak, narinig niyang sumigaw ang dalagita sa loob ng kwarto. Agad na isinumbong sa barangay at emlang pulis ang nangyaring krimen. Makita ko sa sugat nila, more than 30, ma'am, kasali na po yung stab wound at saka hakon. Yung sa lalaki po, sa leeg po, may sugat na sa leeg, sa ulo, sa dibdib, at saka sa likod. Yung sa babae naman po, sa leeg po, sa ulo, at saka sa likod po, meron po siyang, kurang banda ng ulo niya, meron po siyang sugat po. Shane? Shane, anak, buksan mo tong pintuan. Shane! Nakumbinsi ng mga pulis ang dalagang si Shane para buksan ang pinto. Sa unang naging salaysay ni Shane sa mga pulis, sinabi niyang pinasok sila ng 3 lalaki. Ang sabi niya, may pumasok doon na 3 suspect na nagsaksak sa kay yung lalaki na biktima. Pag labas nila sa kwarto ng biktima, nakita nila mayroong 3 lalaki na hinahawakan daw yung biktima na lalaki. At tapos nakita niya na sasaksak yung biktima na babae, nahawakan ng isang suspect. Nagkahilaan sila hanggang ang biktima na babae na naiwan doon sa may sala. Paglalahad ni Shane sa mga pulis, nakita raw niya kung paano pinatay ang magkapatid na sina Crisel Gwen at Chrisville Luis Magwad. Nagawa raw niyang makapagtago kaya siya nakaligtas sa mga salarin. Yung surviving victim, nakapasok doon sa may loob ng kwarto. At saka nag-lock siya doon sa loob ng kwarto. Pagnanakaw ang unang motibo na tinignan ng mga otoridad. Ang first na assessment namin sa kanya is biktima din siya, ma'am. Biktima at saka survivor po sa nangyayari po doon sa area. Initial na sinabi niya, nag-conduct ng hot pursuit operation yung COP namin. Tapos, dumating yung SOCO, i-process yung crime scene. Samantala, natagpuan sa pinangyarihan ng krimen o yung tinatawag na crime scene ang kumot na may bahid ng dugo, 2 kitchen knife, 2 butcher knife, 1 martilyo, at 1 baseball bat. Buksan mo tong pinto. Pero sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, isang bagong impormasyon ang isisiwalat sa kanila. Samantala, nung araw na yon, nasa lungsod ng General Santos ang ina ng mga biktima na si Lovelia Magwad na isang principal sa eskwelahan. Yung pagdating ko po, ma'am, sa venue, I attempted to call sa kay Mr. When I was there, I was trying to look for signal, and I was also thinking of calling Gwen, kasi yun man minsan ang ginagawa ko, ma'am, tinatawagan ko siya or tinitext. But the time, it wasn't possible kasi po walang signal doon sa venue. So nung binuksan ko yung ma'am, yung phone ko, nag-pop up kaagad yung message. Galing kay Shane. Kay Shane kasi messenger siya at nakalagay po doon na, "Ma, tabang please." Right away po pagkalabas ko po ng bahay. Wala po akong ibang naisip na tawagan siya po. Hello. Wala na yung mga anak natin. Ano? Sabi ko, Han, wala na si Gwen at kay Poy. Sabi niya, bakit ano nangyari? Wala na, patay na silang dalawa talaga. Nasa unang taon na ngayon sa kolehiyo si Gwen na kumukuha ng kursong nursing. Matalino at matulunging